Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,514 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Malapit na po tayo sa 9,000 subscribers milestone. Thank you so much. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Mag-iingat po tayong lahat, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung kay Vice President Sara Duterte. Tila bagang ito ay parang nakawalang agila at talagang lumalaban na sa kanyang mga dating kakampi at ang kanyang mga kaaway, no? So, parang napapansin natin na halos talagang kalaban ang lahat ni Vice President Sara Duterte, no? Ang tanong natin ay magtagumpay kaya sila? Parang hindi naman po, no? Parang kung matatandaan natin 2016, 2015, 2016, wala naman po talagang may gusto, no? Halos wala pong may gusto kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong mga panahon na yon. Nag-iisang gobernador yata ang sumuporta ay si Amy Marcos, pero aside from that, walang sumusuporta sa kanya, no? Minsan pumupunta sila kay Binay, kay Grace Po, etc., kay Mar Rojas, pero parang hindi po natin matandaan na itong mga politikong talaga namang kung saan sila may pakinabang, doon sila ay wala naman po talagang sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero nung naging Pangulo si Rodrigo Roa Duterte, ay unti-unti na sila pumupunta sa PDP laban, unti-unti na sila pumupunta at sumusuporta kay Rodrigo Roa Duterte, no? Pero pagkatapos po noon, inasahan na din po natin na itong mga politikong talaga namang umalis na unti-unti kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte at talaga namang unti-unti na rin kinakalaban si Vice President Sara Duterte, no? Kaya nga po inaasahan din natin na ang mga miyembro ng both houses of Congress, pag sinabi natin both houses of Congress, ito ay ang Senado at ito ang House of Representatives. Ang Senado ay talaga namang ayan si Francis Escudero na in a way parang sinusuportahan din naman nito si Vice President Sara Duterte in the past. Ay nandiyan din po ang pamunuan ng House of Representatives na si Martin Romualdez, ay dating kakampi ni Vice President Sara Duterte. Talagang in-expect nila na talagang nag-swipe back sila o talagang sumagot sila doon sa Vice President Sara Duterte na ini-insinuate nila na talagang gobyerno ay may neglect or wrongdoing, no? Sabi ni Senate President Francis Escudero on Friday na he was perplexed that Duterte should take up the matter of a comprehensive flood control program. Meron na palang flood control program ang Duterte administration at talaga noong 2023 ay inano na, no? Pero wala pa hindi po inano, no? Hindi po ini-implement ng BBM administration. Ganyan naman po ang gobyerno, no? Yung gobyerno nito ay watak-watak, ang pangit po ng sistema ng Pilipinas. Kaya nga naman po dapat mahalaga din na may continuity. Kaya nga po nanalo itong dalawang ito, no? Si Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte dahil gusto natin may continuity. Pero wala po. Sinabi ni BBM na i-continue niya build. Pero hindi naman, we are not hoping na ganun lang yun, no? Ay baka nga walang matapos hanggang 2028, di ba? Former President Rodrigo failed to implement a program in 6 years while the Marcos administration has not even been in office for 3 years. Ayun po ang sabi ni Francis Escudero. Syempre, what do you expect from him? He is the Senate President. Of course, he will defend the programs of the BBM administration, di ba? Kaya nga po natanggal si Francis Subiri, si Mick Subiri dahil dyan, no? So yung flooding has been, akala ko ba kailangan na magbago Senate President Francis Escudero? Bakit ganyan? If only something had been previously, then we could have started implementing now. Yun. Meron naman pala. Meron, Francis Escudero. No, the Vice President brother, Davao City, Paulo Duterte, has been in Congress since 2019 and was even Deputy Speaker during the 18th Congress. Her other brother, incumbent Davao City Mayor, has also been in office in 2019. No? The statements of Duterte should not be surprising following her resignation from the cabinet
as Education Secretary. Siyempre, ini-expect naman natin na talagang lalaban na si Inday Sara Duterte na parang agila ng Mindanao, agila ng Davao dahil nga naman sa ginawa sa kanya ng BBM administration. Sinabi rin ni Escudero na ang Duterte has the right to speak her mind regarding the concerns of ordinary people. Siyempre naman, hindi po ordinaryo si Vice President Sara Duterte. She has been elected 32 million Filipinos, no? Baka much more than much more than the votes of the president, BBM. Kaya nga naman, meron po siyang say na sabihin ang kanyang pananaw, ang kanyang damdamin sa mga issues na ito, no? Siya po ay magiging boses na ng ordinaryong Pilipino, katulad ko, katulad nating lahat, no? Pero sabi rin ni Escudero, but unlike other Filipino, he said that the Vice President can actually suggest or do something tangible about them using her position, resources, and platform. Ayan po ang gagamitin ni Vice President Sara Duterte, ang platform, ang boses niya, ang personality niya para iparating, no, sa taong bayan ang kanyang pananaw regarding this. Kasi ang problema sa BBM administration, they do not know how to command. Ayun ang problema, no? Instead of pointing fingers and passing the blame, it will be better for us to help each other out in addressing the problems of the country and other people. Kaya yan ang problema, Senator Chis Escudero, no? Paano naman makakapagsalita ang tao kung iniitsipera na siya, di ba? Ano bang mali, di ba? You never mentioned anything like that before. In fact, it was mostly your undersecretary who were speaking, making it seems like you weren't aware of what was happening in the DepEd. Hindi po kasi nungalingan niya, Mr. Bungalon, Representative Bungalon. Ito mga congressman na ito ay talaga namang, sausaw ng sausaw, no? Ay, nako, ito si Vice President Sara Duterte, siya lang po ang nagbigay ng isang buwan na bakasyon sa mga teachers, no? Ito minsan iniistorbo lang siya ng principal, no? Ng mga principal, di ba? Calling, di ba? Ito pa, halos lahat po sila, no? Lahat po ng miyembro ng Congress, miyembro ng ating ng mga congressmen and women and senators ay talagang unti-unti nang talagang binabanatan si Vice President Sara Duterte. Magtagumpay kaya sila, no? Hindi ko po sa tingin po natin, hindi po magtatagumpay ang mga yan at ang mai-elect dating presidente ng Pilipinas sa 2028 ay si Sara Duterte. Okay? Ayan po dinideklara na natin, natatakbo siya, no? Parang si Isko Moreno, natatakbo na ng Maynila. Ito ay magkakampi siguro pagdating ng 2025 ay talagang susuportahan ni Sara Duterte si Inday Sara Duterte, si Isko Moreno, at si Isko Moreno ay susuportahan naman si Inday Sara Duterte pagdating ng 2028. Yan, si BBM naman, si Hani Lacuna ang susuportahan niyan. Okay, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka naman so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.